Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Sa video ito, pupunta tayo sa Dolores, Quezon at tutuklasin ang mga paliguan dito na pwede nating mapuntahan gamit ang ating camper tuk-tuk. Dito, gagamit din tayo ng ating almost 8 years old na Yamaha Mio Aerox sa ating adventure. Dahil sa video ito, lumabas na ang unang aberya ng ating camper tuk-tuk. Kaya nauwi tayo sa Moto Adventure mga Lods. Para malaman ninyo ang buong detalye ng ating adventure, panoorin ang ating naging paglalakbay. Kaya wag na natin patagalin pa yan. Ano, tara? Tara na sa Pilipinas, lakbay ng daan. Sa ilog, dagat o bundok, maglalakbay. Swimming, hiking, moto adventure at camping. Sama na sa bagong adventure, hawakan ng kamay. Ako si Rafi Rodriguez, ang inyong gabay. Mula sa Hilaga hanggang sa Timog, nakatagong paraiso'y ating itatampok. Sabay-sabay nating tuklasin, ganda'y pakita sa mundo. Lahi natin, bayan natin, ipagmalaki mo. Dahil we love the Philippines, tara na! What's up mga Lods? Now in this video, babiyahin na naman tayo muli. And sa pagkakataong ito, wala talaga tayong destination na mapupuntahan. But we have to go kasi kaka-repair lang natin ng reverse cable nito. So meron na tayo ulit reverse. So yun. And also, ay may dadaanan po tayo ngayon na bagong gamit natin. So I think masusurprise kayo kung anong gagawin natin, kung ano yung dadaanan natin. So gamit siya sa pagluluto. Okay? So yun lang. So biyahe na tayo mga Lods. Let's go! Noong huling biyahe natin para sa aking birthday camp kasama sina mama at ang aking mga tita, dumaan muna tayo sa aming lugar sa Lakeview Homes Putatan, Muntinlupa City bago umuwi ng Makati para kumuha ng ilang mga mahalagang gamit doon. Ngunit nang paandar na ako, ayaw nang bumalik sa drive position ang kambyo. Sobrang hirap nitong ilipat dahil sira na pala ang mismong transmission cable nito. Kaya naiiwan na lang ito sa reverse position. Nagtataka siguro kayo kung paano ako nakabalik ng Makati kung puro na lang reverse ang aking andar. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna ang reverse option para puros drive na lang. Kapag kailangan na magmaniobra o mag-reverse, bababa na lang ako para itulak ang sasakyan. Ganito ang aking naging diskarte para makarating lang na Makati. Buenas na rin at dahil sa buong biyahe ko, hindi ko kinailangang mag-reverse sa daanan. Kaya nakauwi naman ako ng ligtas. Kaya ito na nga mga Lods, pinalitan ko na ang ating reverse cable. Nabili ko nga pala ito online at nasa 800 pesos din ang aking nagastos dito. At saka bumili na rin ako ng coolant dahil paubos na ang coolant natin. Dito ko natuklasan ang maliit na bakal na pala ito na pinagkakabitan ang mismong naging sanhi ng problema. Masyadong malambot ang ginamit na material, kaya lumulundo ito. Bilang pansamantalang solusyon, tinukuran ko muna ito ng kahoy para hindi bumaliko kapag ibinabalik na sa drive position. To cut it short, naikabit ko na ang ating bagong cable habang nakatukod pa rin ang kahoy para sumuporta sa puwersa ng paglipat ng kambyo. Samantala, hindi ko muna ikinabit ang spring nito para maiwasang masira muli habang hindi pa napapalitan ang mismong piyesa nito. Dahil dito, naging swabe naman ang pagpapalit mula reverse patungong drive position. Sinubukan ko naman din itong bahagyang paandarin. Ngunit hindi ko na ito drive ng malayo. Nang paalis na sana ako ng mga oras na yon, bago pa man makalabas ng gate, bigla na lang bumalik sa neutral position ang sasakyan kahit nakalagay ito sa drive. Ito ay dahil wala pang ang spring na pumipigil sa paggalaw nito. Medyo komplikado ipaliwanag mga Lods, pero sa madaling salita, sira pa rin ang ating camper tuk-tuk. Kung kailang handa na akong umalis, saka pa ulit nagka-problema. Mabuti na lang at dito lang ito sa malapit nangyari kaysa sa gitna ng daanan kung kailang malayo na tayo. At ito na nga, balik na tayo sa ating present timeline mga Lods at mag-voice over na lang tayo para mas mabilis nating maikwento ng maayos ang ating adventure. And so ayun na nga, hindi tayo nakaalis dahil
minadali natin masyado yung pagkakabit ng reverse cable. So hindi natin na testing muna bago natin iwanan kanina. Akala ko pagkakabit ko is okay na, but it's not. So sayang at hindi tayo makakapag-camping this week ngayong week na to. So ang gagawin na lang natin is subukan ko pa rin umalis. Magmo-motor na lang tayo. Alright. So motor na, wala tayong luto-luto ngayon. Bahala na. At wala nga makakapigil sa ating adventure dahil hindi naging dahilan ng pagkasira ng transmission cable ng ating camper tuk-tuk dahil meron pa naman tayong alternative na transportasyon, which is ang aking Yamaha Mio Aerox version 1 na almost 8 years old na at dakong alas 5:30 na ng umaga nang ako ay nagtungo sa Santo Tomas, Batangas gamit ang aking motor. Andito na tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas. At ang oras natin is 6:20 ng umaga. So, yun, punta muna tayo sa sa tindahan. Dito na din ako nag-almusal ng mainit na lugaw with egg at nagpahinga ng maayos. Mag-aalas 10 naman ng umaga nang ako ay magising at maghanda sa pag-alis. Pagkatapos maligo, iniwan ko muna ang ilang mabibigat kong gamit para maging magaan ang ating paglalakbay. And so, yun na nga, no? Fresh tayong aalis ngayon. At ang oras is 11 a.m. in the morning at kagigising lang natin. So, nagpahinga tayo ng maayos muna. And andito pa rin ako sa Santo Tomas, Batangas. So, ang gagawin natin sa videong ito ay pupunta tayo ng Dolores, Quezon. At mag-adventure tayo doon. Ang pina-goal natin is maghanap ng mga paliguan doon or yung mga places na pinupuntahan ng mga tao para mag-relax and mag-refresh. So syempre, alisin na natin doon yung Bato Spring kasi nakapunta na tayo doon. And baka mahal ang entrance, I don't know. So doon lang tayo sa mga afford lang na na mga location. So maghahanap tayo and here we go. Biyahe na tayo. Dito, nagtungo nga pala ako sa mga paint center na pagmamayari ng aking tito at tita dito sa area at nag-food trip na rin ng pinya kasama ang aking pinsan. Sa sumunod naman na branch, ganun din, nag-enjoy naman kami ng sariwang buko. At bumili kami dyan, sa tapat na to ng buko. Magkano to? 20? 20 pesos, 20. Ano yung akin, hindi to buko eh. Nyug na to, pwede mo nang kudkurin eh, Ano yan? May gataan na to eh. Pareho lang? Pareho? Hindi, ito ano mo pa to. Ang aking mga pinsan nga pala ang mga tagapagbantay ng bawat branch dahil sa dami ng kanilang branches sa Batangas para na rin akong nag-paint center tour. Dumaan din nga pala ako ng Alaminos, Laguna kung saan naroroon pa ang isa pang branch ng aking tita. Ngunit sarado ito noong oras na yon. Kaya itinuloy ko na agad ang aking biyahe papuntang Dolores, Quezon. Pinuntahan ko rito ang Agua de San Juan. Ang ilog na ito ay dumadaloy nga pala patungo sa kilalang Bato Spring Resort. Kaya itutur ko muna kayo sa lugar na ito upang malaman ninyo ang mga dapat ninyong i-expect kung plano ninyong mag-swimming dito o kaya naman mag-camping. Tao po. Dito po nag-i-inquire? Dito po nag-i-inquire, ma'am? So, ito yung dito po yung inquiry po. Magkano po yung po dito? Entrance? Wala entrance. Wala po entrance. Cottage ang binabayaran. Magkano po ang cottage? 2K,
packs. 2K 15 packs. Dito po siya nakapwesto or Doon sa ibaba. yung may kubo po na ano. So isa lang po yung cottage niya. Oo. Tatlo yun. Tatlong cottages yun. Ay di ang isa ay 2K. 2K. Oo. Tapos 15 packs na. Oo. Pag umover sa 15, 100 per head. Yung may swimming pool area po, magkano po yung gano'n? 4-5. 4-5. Tapos whole day na po siya. Dito lang sa ibaba, hindi kasama yung itaas. Mm. Kung kasama yung tulugan, 8-2. Pang overnight po yung mga gano'n. Oo. So yung day tour lang po yung 4-5. Oo. Okay. Yung wala pa palang mga ano. So ito po yung mga cottage na to. Ayan, ay 2-5. 2-5 lang. Mura. 97. Ilang packs po yung kasya po dito? 15. May lamesa kayo dito sa 15 labas packs. at saka upuan. Pero ang makakatulog doon sa loob, 4 lang. 4 lang. Mura na din pala. Kaya 2-5. May, paano po yung contact details po nito? Picture ang ura lang po yung ano. Teka. So sa baba, 2,000 ang cottage. So may tatlong ano, silipin natin. Tapos ito ay 2,500, 15 packs. Tapos yung isa maganda. Yan, nasa 4,000. Tapos kapag nasa taas, 8,000. Oh. Yan, may swimming pool overnight. Ayan. Thank you po. Okay lang po bang ano, maglibot? Check ko po yung area. Teka saan? Diyan po ako sa ano pa, Makati pa po ako galing. Opo. Bakit? Nagbablog po kasi ako, naghahanap ako ng mga lugar na pwede ko pong ma-feature. Yan, picture mo yung akin yan. Opo. Ipapromote po natin. Sige po, maglilibot lang po ako. Oo, sige. So, ito yung kanilang, ano, gaano po kalawak ito? Ilang area po to? Dati, kalahatay yung hektarya ito? May kalahatay. May kalahating hektarya. So, itong Agua de Sungwan, may halos kalahating hektarya. And pagpasok mo naman sa loob, meron silang parking dito. Ayan. Bago doon, parking din. Mas napakalaki. May parking din daw sila dun sa baba. Tapos ito po yung mga tig 225. Ito yung mga 225 nila. So good for 15 packs. Tapos ito pong malaki na to. Kaya pavilion. Ayan ay 8. 8,000 whole day. So pwede kayo mag-events din dito kung mag-celebrate kayo, malaki to. Lilibot lang tayo. Tapos ito yung mga kanilang ano, mga pwede kayo mag-picture dito. I think meron ding ilaw yan sa gabi. Yan o. And yan, babain natin yung cottage dito sa baba. So meron sila daw dito na 3 cottages sa baba. Pero ito muna yung pavilion nila oh. Pavilion. Ang laki din oh. Sakto. Kasi ito yung kanilang mga cottages. Ayun, may cottage doon oh. Tapos ito rin sa baba. Check natin. Ito yung cottage. Meron pa pala sa baba. Nice. Mas meron pa doon isang cottage oh, sa taas. Tapos may mga isda. No? May mga isda oh. Ang tataba oh, gapis. Nasa ilalim. Let's check. Agua de Sungwan. Ito may cottage din. Natitig to 2,000. Okay. Ayos.
Ayos din. Ito yung kanilang mga CR. Oh. Restroom. Dami oh. Tapos araw ng Sabado, konti lang din yung tao. Ito naman, silipin natin to. Natin tig to 2.5 oh. Ito naman, tig to 4,000. May sariling swimming pool. Picture taking area. Ayan oh. May swimming pool oh. Tapos may aircon din sa taas. Ito na yung parking. Taas ang reception area. Ito. Yan yung bahay na yan. So yun lang. Silipin muna natin itong kabilang parking. Agua de San Juan. Nakalimutan ko itanong pala kung pwede mag-camping dito. So ito yung additional parking area nila. Lawak din. Lawak. Pwede kayo mag-camping dito. Running water. Doon. Napuntang Bato Spring yun, panigurado. Katabi lang ito, Bato Spring eh. So ito pala yung nasa itaas ng Bato Spring. Hindi muna tayo nagbabad o naligo rito dahil hindi din natin dala ang ating camper tuk-tuk. Maganda ang lugar na ito kung naghahanap kayo ng abot kayang pasyalan na may relaxing vibe. Silipin muna natin ang ating mga naging eksena sa aking pagbabalik. Kasama naman ang aking mga pinsan gamit na ang aking camper tuk-tuk. Bukas ang bintana, hangin ay sariwa, may ngiti sa labi, puso'y sumasayaw sa tuwa. So nandito na tayo sa Agua de San Juan. Swimming muna kayo. Sama-sama tayo sa mahabang paglalakbay. Kasama natin si Jinjin, si Bimbi, si Jane, I'm gonna teach you how to cook hot si Jose. Nating nararating, ngayon ay ating pupuntahan, sabay nating tuklasin, natatanging ganda ng ating sariling bansa. Lunti ang bundok. Gagawin mo, anong luto yan? So ngayon,
Luluto tayo ng Argentina corned beef. So ito lang pala is mabibili nyo sa mga suking tindahan kung saan sari-sari store lang. Limbawa, gusto nyo mag-camping tapos wala kayong naisip na karne, so pwede to. Dagger yan. Okay, good dyan, good. So gagawin nyo lang is magagayat kayo ng sibuyas. Ang dami ah! Mahilig sa sibuyas. Sibuyas. At saka antayin natin, syempre, uminit, tsaka lagyan natin ng konting mantika. Yan o. Para alam niya. Sa mga lokal, may tawanan at galak. Sa bawat dako, sa bawat yugto ng ating journey. Hindi tayo nag-isa. Gabay natin ang kanyang mabuting minimithi. Tayo ay maglakbay ng may payapang kaisipan. Sa bawat kurbada ng daan, may bagong natututunan. Kahit saan man mapadpad ang ating mga gulong, may lakas ng loob, sa hamon ay sumusulong. Sige na, hugasan mo na yan. Kasama ko Linisan mo na. kayo, sa hirap man o sa ginhawa. Swimming na! 1, 2, 3, go! Huwag mangamba, huwag matakot. O, di ka nga marunong lumangoy. May liwanag na laging umaakay sa ating isipan nga sa eh. mundo. Ang O, yan, susi, oo. ang katotohanan. God is within you. Abot naman pala eh. God is everywhere. Sa langit, lupa at baybayin. Ano, di ba mababaw? Oh, abot mo naman ah, oh. Ihanda ang Taga-isla? sarili sa bagong adventure natin. Masasarap na pagkain, sabay nating titikman ang linam na magagandang tanawin. Sa puso ay At ayun na nga mga lods, back to present timeline na tayo. Pagkatapos sa Agua de San Juan, pinuntahan ko muna ang mismong water source kung saan nagmumula ang tubig ng ilog. Kapansin-pansin ang napakalinaw at napakalinis na tubig. Kitang-kita mo ang ilalim nito. Ngunit kapag marami ang naliligo at naglalaba, medyo nag-iiba na ang mukha ng ilog. Camper tuk-tuk, andar na, tuklasin ang ganda ng mundong likha niya. Sa aking pagbisita, sinubukan ko ring inumin ang tubig mula dito. Totoo ngang ligtas at napakasariwa nitong inumin. Walang bayad ang pagligo rito. Libre lang para sa lahat. Wow. Talong ka ulit. Naiinuman. So dito sila kumuha ng tubig. Napakalinaw, grabe. Mababaw. Kaya nainuman yan? Nainuman? Oh wow, malinis pala dito. Inom ko nga ho eh, o to. Ayos. Vlog na kaya kuya? Vlog kuya? Tadi ko ba kayo makunan? Ay, si Johnny TV. Ano ba masasabi natin sa vlog ko yan? Yung sobrang solid dito sa lugar na to. Anong pangalan ng lugar na to? Ano ba ang pangalan ng lugar na to? Yung ako mariti! Ano ba? Pero taga-Rosario ako boss, taga-Rosario kami. Oh.
Dito lang sa ano, Dolores? Tama ba? Cavite, taga Cavite pa. Okay. Ako taga Makati pa ako. Ano ba ang FB page mo sa YouTube? YouTube, Facebook din. Rafi Rodriguez, ayun lang. TikTok, may Oo. Yan din. Rafi Rodriguez. Rapid. Tapos Philippine Travel TV yan. So wala pa na signal. Oo, solo lang. Asan? Siya. Napakasarap din ito. Ang buwan na to. Pwede inumin, no? Solid, masarap. Malamig yung tubig. Malamig, boss. Yun oh. Boss, sama mo sa clip niya. Oo naman. Hindi kasama ito, isang buo to eh. Buko ba yan? Walang cut to. So yun oh, galing to sa mga ano, yung mga taga dito rin siguro to, mga lokal. Mag-isa lang. Sige lang. Thank you, ano, shoutout sa kanila, yun oh. Shoutout nga pala sa mga tropang bayan dyan sa Rosario, Cavite. No. Lalo na si Vincent Silvestre. Okay. Clip ko sa G. Si Alia Enriquez. Oh, shoutout na sa kanila. Testing nga natin to. Tingin natin, boss. Uy, lamig ah. Malamig, boss. Yun. Tama, boss. Kasan dumi ng kamay ko. Boss yan, boss. Lamig oh. Ito pala yung tubig na dumire-diretso dun sa ano, Bato Spring. Ito pala yung pinaka-umpisa niya. Ano, boss, pwede inumin, di ba? Sarap. Sarap ka, lamig. Lasang kanal. Joke lang. Hindi, masarap. Preskong yung tubig dito. You know? Tanong nga. Suabe. Ayan, quality. So, nag-start na tayo rito sa pinaka-umpisa. Susundan naman natin tong ano. Babaybayin natin to. Ano pa yung mga paliguan na diretso nito. Yun. Suabe. Rate mo yung tubig, boss. Rate mo. Paano i-rate yan? Marami ka na kayong followers, ya. Sakto lang. Yan, Tama lang. kakalat ko sa... Yan oh. Thank you. Overton Bowser. Yung tubig natin dito. Pero okay ah. Okay. Wala siyang masamang amoy at saka lasa. Ito yung water source ng mga taga rito. Pwede ka rin maglaba. Tapos, libre. Wala kang cottage na babayaran basta may pwesto ka lang. Tapos doon, no? Ayun. Yung Agua de San Juan, cottage lang ang babayaran. So, balik na tayo dun sa kanina. Thank you. Sige. Bye. Eh, so may mga naglalaba rin dito sa mga naliligo. Tapos uwi pa kayo na ano? Bukas ba? Overnight kayo rito? Oo. Malapit lang. Sila family friend ba? Sige. Thank you. Ingat lang, kuya. So yun, tapos na tayo dito sa pinaka-umpisa. Punta naman tayo dun sa ano. Balik tayo dun sa may Agua de San Juan. Ngunit isang paalala lang sa mga bibisita rito, pakiusap na panatilihing malinis ang paligid at huwag mag-iwan ng basura. Sayang naman kung mapapabayaan ang ganito kagandang kalikasan, lalo't maraming komunidad ang nakadepende sa ilog na ito. Nasaan na? Thank you po. Pwede po ba mag-camping dito? Magkano po ang tent pitching? Ang tent pitching po magkano? 100 100. ang isa. Ah. Tapos, isang tent lang po yon. Oo, isang tent. Paano po pag may kasama, halimbawa, may kasama pang iba? Na, Pero isa lang ang tent. oo, isang tent Ay lang ang babayaran. 100. Kung halimbawa, dalawang tent ang tinayo nyo, di 200. I mean po sa isang tent, 2 tao, ganon. Ay, hindi. Siguro, sa inyo, kung ilan ang kasi eh. Pero 100 lang babayaran po noon kung ilang kasya. Okay. So, ayos dito. Ang lawak po ng parking space po ninyo. Pwedeng pag-campingan talaga. Pwede. So, yun. Tsaka, galing po ako doon kanina, inuman pala yung tubig doon. Oo. Nakakainuman. Oo. O yung natulog din eh, galing doon. Yun nga po eh. Pwedeng inumin. Dahil po naliligo pala doon. Libre doon. Ang camping po ninyo, anong oras po nag-i-start? O, ay kung overnight ay di alas 6 ng hapon hanggang alas 6 Alas ng umaga. Oo. So, kung Kung maghapon naman, alas 6 ng umaga hanggang alas 5. bali 200 kung 24 hours. Oo. Oo. Okay po. Sige. Okay dito.
Sige po, babalik po ako ng may kasama. Opo. Thank you po. So yun, okay dito yung place and safe yung inyong mga sasakyan. Arikin muna mo yung Opo, kaya lang may mga tao po eh. Aring heart. Opo, nakuna ko po siya kanina. Ayan. Ganda rito mag-overnight. May mga ilaw naman po doon sa parking. Sige po. Ano pangalan mo? Rappi po, Rappi. So itong place na to is pwede kayo mag-camping dito, no. So ang maganda yung sa camping grounds nila kasi malawak. Tapos ang the best, affordable, di ba? So babalik tayo rito, dadalhin natin ang ating camper tuk-tuk. So di tayo mag-stay ng siguro matagal-tagal din. So from Friday, dito na tayo diretso. Tapos uwi tayo ng Sunday, mga ganon. Okay. So that's it. Thank you so much. Sa next time na ulit sa pagbabalik natin. Peace. Matapos dito, nagtungo naman tayo sa ating susunod na destinasyon, ang Batis Crisostomo. Ito ang isa sa pinakamalaking resort sa lugar na ito at camping grounds na rin. Inquire. Afternoon po. Mag-inquire lang. Saan po ba ang pasukan? Sige po, magtatanong-tanong lang po muna. Sa kanya po ba mag-ano? Tatanong or ano? Titingnan niyo muna sa tubig, hindi na muna. Mamaya po, tatanong po muna ako. Yung mga details lang po. Magkano po yung ano niya? Dito po sir, meron po. 150 po sir ang entrance. 150? Per Ilang head oras na po yun? Yun po ay ano na, hanggang hapon na. Dito lang yung Later lang 150. po, opo, hanggang 8 to 5 p.m. So ito yung kanilang mga rates dito. Apo, yun po yung mga Entrance fee, senior and infant discount will apply. So Meron po. may discount din. 130 po ang senior PWD. What if may mga sarili lang dalang ganito kung sakaling May ano rin po sir, katulad po ng sa 10 pitching 100 po. Sa okay. table, ganun din po. So 10 pitching. So pwede rin overnight dito. Apo, pwede po. So, magkano po yan? per 250? head. Opo. 250 per head kapag mag-overnight camping. Apo. Okay. So meron doon silang kubo, kawayan, mga cottages. Tapos 8 a.m. to 5 p.m. So yung overnight niyo 5 to onwards. Opo. Ito yung mga kubo nila. Silipin natin yung mga Opo, kubo pwede nila pong mamaya. Tingnan po sir sa baba. Yan, dami rin pala So malaki tong lugar na to. Gaano po siya kalaki? 9 po ito. 9 9 hektarya. hectare? Opo. Wow. Grabe ang laki. Batis, Crisostomo. Bago lang po ito. Matagal-tagal na rin po. Mga 3 years. Parang mga bago pa yung nyo Yung mga amenities. So ito yung mga mura lang na Malapit po ba sa ilog to? Opo, malapit po yan sa ilog. 500. Ay, ito po sir ay malayo na. Ang malapit po sa ilog, ito po mga Ito, cottage mga po ganyan. na ito. Kasi ilog na po yung baba. Oo. Ito po, nasa taas po yan. Ito po, malapit po yan sa ilog. Kasi ito na po yung ilog. Ito So po wag enter rin yung niya. 500 din to. Ito po sir ay nasa baba, 700 po ito. Malapit Okay. na po yan sa tubig. Ang 500 po namin sir, yung nasa taas. Ito Ito yung po mga ganito. ganito. Mga parang gazebo na Opo, medyo malayo-layo na po ng konti. So pet friendly din sila Opo. Tapos ano pa ba? Silipin natin yung bawal magluto sa loob ng picnic hall.
Opo. Saan po yung picnic hall na ano? Dito po, sir. Yung, Paano po pag magka-camping? Sa labas po, sir, magluluto. Kasi parang ganito po yun. Kasi ito po, yan. Okay. Kasi marami pong ano din sa loob. Baka po mga... So dito lang po pwede mag-camp? Or saan? Malaki po, sir, ang area ng camping Pwede sa mga area. damuhan, no? Opo, pwede po. Dito So po, pag sa pwede mga rin po damuhan, dito. pwede na magluto-luto Opo, doon. basta So dito lang ang bawal. Opo, bawal lang po sa loob. Okay. So picnic hall, ito na yung picnic hall nila. Hall for five. So May bawal mga, doon magluto. Ano naman po yan, sir? May mga... So yun, pwede na natin ikutin yung area na to. Pakita natin yung lawak. So hindi natin makikita ang kabuuan na lawak nito, pero yung mga amenities nila, grabe ang laki nito, 9 hectares. Saan po yung pinaka ano? Ay po, sir, sasamahan. Ayun, sasama. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Jenny po. Jenny. So si Ma'am Jenny yung magtutour sa atin dito. Wala po kami, sir, ngayon. Wala. Meron po pala dadalaw. Batis Crisostomo. So this one is no parking beyond. Bawal na mag-parking. So yung parking space ninyo doon lang talaga. Dito po, sir, sa harap. Pwede po, sir. Car camping. Paano pag magka-car camping? Doon po, sir, doon sa kabila. Pwede po doon. Medyo lalapit po yung sasakyan. Sa sasakyan po talaga, bawal po ipasok po dito. Kasi minsan po yung iba. May bayad po ang parking ninyo o wala? Wala po. Wala. Okay. Ito po yung picnic hall. Ayun, malaki rin. Malaki siya sa personal. Kasi pag tingnan mo sa picture, maliit lang. Ito po yung picnic area. Yun oh. Lawak. Dami rin ilang mga picnic area dito. Tapos yung CR nila, ayun oh. Ito lang. Ito yung, Po si Atin po yung sir yung ayun. May CR din doon. Tapos ito. So may dalawa tayong CR na nakita. Wow. Okay. Maganda rin pala yung sa baba. May mga riprap. Nice. Camp Kawayan. Ito pala yung Camp Kawayan. Kasi kaya tinawag po kang kawayan, puro kawayan. Okay. Baba po kayo, sir. So yung unahan nito, Bato Spring. Kabila po. Sa doon? Apo. So hindi niya connected to. Yung ilog. Connected po siya. Pero hindi naman po lahat ng ano ay galing sa bato. Kasi ang bato po may sarili po yan. Kaya nga, galing ako doon kanina eh, sa pinaka ano niya. Uminom nga ako doon. Ito po ang tubig. Ininom mo namin doon po galing. Nainom yung tubig, grabe, sarap. Malamig po doon ang tubig. So ito, ang ganda ng water source nila oh. Kaya dapat ang dahil. Ganda. Oh. Gaano po ito kalalim? 5 feet lang. Oh, 5 feet. Dito. Pero ito mababaw na to. So dito yung 5 feet nila. Tapos bawal mag no diving kasi mababaw lang. Tapos may mga malalaking isda oh. Ayun oh. Mukha siyang maliit pero malalaki yan. Ayun oh. Ang tataba oh. Oh, yun nakita niyo may laki ayun oh. Lawak, grabe, ganda rito. Solid na paliguan to. Kung maliligo ako ngayon, magkano ang entrance? 150. Sige, dito na lang ako maliligo. Medyo pagod na rin ako eh. 228. So dito na muna tayo maliligo siguro. Sige.
Babad na ako, nainitan na ako eh. Napakasarap talagang maglakbay na mag-isa. Walang ibang iisipin kundi ang sariling peace of mind. Ang paglubog sa malamig na ilog at ang katahimikan ng paligid ay nagbibigay sa akin ng positibong enerhiya upang mas mapahalagahan ang ganda ng kalikasan at ang kapayapaang dulot nito. Solong-solo ko nga pala ang lugar na ito ng mga sandaling iyon. Tila ba bumabagal ang takbo ng oras habang pinapakinggan ang agos ng tubig, ang pagaspas ng hangin sa mga puno at ang huni ng mga ibon at hayop sa paligid. Tunay na nakaka-relax. Sobrang solid, grabe. Sarap, mag-isa lang ako rito. Solo ko yung lugar. Sa ating susunod na pagbabalik, susubukan naman nating mag-overnight dito gamit na ang ating camper tuk-tuk. Siya nga pala, hindi na ako nagtagal sa lugar na ito at humigit kumulang 1 oras lang dahil bumalik na agad tayo sa Santo Tomas, Batangas. Gusto ko kasing subukan ang bago nating grilling pan na binili ko pa sa Chan Chan Imported Kitchenware and etc. And so, yan, natapos na tayo dito sa Batis Crisostomo at tayo babalik na sa Santo Tomas. So, doon naman tayo ngayon maghahanap ng pwede nating mapuntahan at kung ano pwede natin magawa pa doon. No? So, mahaba pa yung oras. It's 4:16 pa lang ng hapon, so marami pa tayong magagawa. Kaya, biyahe na tayo pabalik. Let's go! Pero syempre, namili muna kami ng ating mga lulutuin. Pumunta kami sa Tanawan Public Market. Napakalaki pala talaga ng pamilihan nila rito. At napakaraming mabibiling sariwang sangkap sa murang halaga. Sumubok din kaming mamili ng mga isda sa Santo Tomas Public Market at dumaan na din sa SM Santo Tomas para bumili ng pangsangyupsal. Na ang lahat, eto na. Food trip na mga lods. Tikima na. Okay na! Tikima na! Tara, dito ka na oh. Mag-picture muna tayo. Napakasarap talagang kumain kapag marami kayo sa hapagkainan. Kasama ko nga pala rito ang aking mga pinsan sa kanilang barracks. Ito ang tinutuluyan ng mga empleyado ng paint center. Dito rin ako karaniwang tumutuloy tuwing may adventure ako sa Batangas. Kinabukasan, muli tayong naglakbay gamit ang aking motorsiklo. Wala akong tiyak na destinasyon sa mga oras na iyon. Gusto ko lang mag-explore at maghanap ng mga hidden spots, mga tagong paliguan at mga bagong daanan. Maglilibot-libot tayo dito sa Batangas. And tignan natin after siguro mga gabi, puntahan naman natin dito yung yung isang dinarayong kapihan dito sa Santo Tomas, Batangas. So, for now, maglilibot muna tayo and habang mainit ang panahon, di ba, sa katrika ng araw. So, let's go. Huwag na natin patagalin to.
goodness, sarado. Saan ba papunta? Hype yan. Ay, hindi. Ano lang, medyo sarado. Wow! Wow! What a view. Oh goodness, bangin. Ooh, scary. Nakatakot yun, kaya pala may harang doon. Hanggang sa napadpad na nga ako sa pinakadulo ng Banjo sa Tanawan City, Batangas. Isang dead end pala ito mga lods. Hindi biro ang palusong at matarik na daanan patungo rito. Iiyak naman talaga ang makina ng inyong motor sa sobrang tarik ng akyatin. My goodness. Oh no. Putik ang taas. Diyos ko. Ay grabe. Saan ako nakakarating? Mga klaseng adventure to. Meron pa ba ng kalsada rito? Oh my goodness, it's dead end. Diyos ka, saan ako napunta? Wala nang kalsada. Oh no. Babalik ako doon sa matarik na yon. Mutik yan. Diyos ko, wala pa ng daanan dito. Epic fail. So, yun na nga. Dead end nga yung ating pinasukan. So, ito na pinakadulon-dulo. Ahon tayo dito. Napakatarik nito. Oh. Uy, may ang taas oh. Oh no. Kaya pala ganito yung mga kalsada rito. Sobrang liblib. Ang layo pa. Babalik na naman ako doon sa highway. Diyos ko. Layo nun ha. Konti na lang. Nasa Taal na ako eh. So babalik na naman tayo ng main road. Dun sa pinaka highway kasi walang kalsada pala talaga rito. So ako nga lang talaga at dumadaan. Ay siya. Epic putik yan oh. Kaya pala walang mga sasakyan na dumadaan-daan na dito. Dahil putol pala yun, walang kalsada, gubat na. Tapos puro pababa pa to. Eto puro paahon na ako ngayon. Kung gaano kataas yung binaba ko, ganun din yung ahon ko. Epic fail. Pero okay lang. What a great adventure, sabi nga eh. Ito yung mga adventure na hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Kaya pala may harang din dun sa part na yun. Makikita nyo kung gaano kataas ng area na itong inaaw natin. Apo, my goodness, tinamaan ako ng insekto. Nakabukas kasi yung ano ko eh. Oh, delikado yung nasa gilid na yan oh. Bangin. Until now, umaahon pa rin tayo. Ayan o, bangin o. Tapos may crack na yung gilid na yun o. Ayan o, may crack na yung gitna o. Diyos ko, taas yan. Kaya pala walang falls dito. Alam, may mga attraction dito. Sablay. Matapos dito, bumalik ako sa highway at binagtas ang Bagong Bayan Road patungong Balete, Batangas. Ang pangarap at pusong may laya. Alright, so kakaliwa ako. Ang kulit ng daanan dito. Rough road. Ano parang ano ilog na tinapyasan. Ano? Grabe. May mga bahay.
Parang ano, nato yung ilog. Tsura ng daanan, no? Wow. So, ayun yung daanan na yung pabalik na yung Panigurado. Where am I? Hanggang sa makarating ako sa Taal Lakeshore Road at Balete Baywalk. Wow! Wow! Nice! Wow! Ito, may ano, coffee truck. So ito yung Balete Baywalk. Oh nice. Para siya yung ano lang din, banyadero. Alam mo dagat no, pero lawa lang yan. Meron tayong mabibiling inumin. So ano na. Masyado lang tayong maaga, kaya hindi natin naabutan ang mga food merchants doon. Dinarayo rin ito ng marami dahil sa nakakapagpakalmang tanawin ng Bulkang Taal. Good, oh. Ano kaya ang lugar yan? So, tapos na tayo ditong maglibot at maganda talaga rito sa hapon yung paglubog ng araw kasi medyo probinsya vibes pa rin dito. Ayun, nag-iipon na rin yung mga tao dito. Ayun, maganda yung nyo, food truck. Aahuli naman natin yung bundok na yun ulit. Ahon tayo sa bundok. Binaybay ko ang shoreline ng Taal. Baywalk. Yun o, maliit lang. Maiksi lang. Okay, maiksi lang pala to. At nang makarating ako sa dulo, nag-decide ako na bumalik. So hindi tayo dito dadaan kasi ang way ko talaga doon. Doon, magpas ako. Hindi natin muna to akitin. Balik tayo ulit. Doon tayo sa may basketball court pala dapat. Ang taas na ang tarik nyo, no? You know? Grabe. Balik tayo. Tayo aahon. Balete 2 Balete Unit Office. Wow, ito na yung mga matatarik. Daanan pa lang oh. Unang ahon.
Pansara Elementary School. So, umaahon na tayo ulit mga lods. Grabe, non-stop yung ahon, no? Taas, oh. At dito na nga natigbak ng tuluyan at nagkaroon ng aberya ang aking motorsiklo. Buti na lang, ito yung gamit natin sa ganitong klaseng adventure dito. Kasi kung yung camper tuk-tuk yung dala natin, kaya naman, kaya lang mabagal. Okay? Unlike pag ganitong single yung motor natin, single lang ang motor eh. Pag ganitong Aerox ang dala natin, ahon to, easy lamang to. Kaya masarap din talaga. What the? Ayun na, tumirik na nga ang eh. At ayan naman ang ating dapat abangan sa susunod nating episode. Huwag ninyong kalimutang subaybayan ang ating mga susunod na adventures sa Batangas dahil napakarami pa nating pupuntahang magagandang lugar dito gamit ang ating camper tuk-tuk at ang ating moto adventures. Ang masakit, kung natuyuan na naman ako ng langis nito. Bad trip yun pag ganun. Lagi ko nakakalimutan kasi magdali. Yan ang apat sinasabi ko. Ayaw naman umandar. Putik yan, no? Ang masakit niya kapag natuyuan niya ito ng Kaya tara, sama na sa aking susunod na biyahe. Ako po si Rafi Rodriguez. Tandaan, ang buhay ay isang malaking paglalakbay. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang panibagong adventure dahil God is within you. Ano? Tara? At tumirik ang motor. Oh my God! Hindi na dapat ito ng long ride eh. Long ride ka pa ha, gamit ang motor ha. Kahit luma na. Tuk-tuk kay handa na, tara na't sumakay. Ihanda ang sarili sa bagong adventure natin. Masasarap na pagkain, sabay nating titikman ang linam na magagandang tanawin. Sa puso ay itatatak, makikipagsaya sa mga lokal. May tawanan at galak sa bawat dako, sa bawat yugto ng ating journey. Hindi tayo nag-iisa, gabay natin ang kanyang mabuting minilikha. Camper tuk-tuk, andar na, tuklasin ang ganda ng mundong likha niya. Salamat sa pagsama sa aking journey. God is everywhere. So yun, nakabalik na ako dito sa Makati. Yung bata tapos mastakan. So that's it mga lods. Thanks so much for watching. So next video natin, yung pagkuha ng motor natin sa Batangas. Peace.